Hi guys, what's going on? For today's video, papakita ko lang sa inyo yung drone na binili natin. This is my first ever drone na ginamit, na binili. So, okay ba to? Sir MJL pang beginner, yun yung common na tanong. Mahirap ba gamitin? Mahal ba? So, sagutin natin yan sa video na to. First of all guys, disclaimer, I'm not an expert. Isang beses ko pa lang to ginamit. So, pagdayan nyo na ako kasi hindi ko kayang sabihin lahat ng specs na meron dito. Though, marami naman tayo mapapanood sa YouTube na nagbigay ng mga mas detalyado about the DJI Fly Neo 2. Mostly yung mga international na gumawa ng content about this, sobrang linaw sa kanila. Sa kanila lang din ako nag-aral. Pero ako, sabihin ko yung first impression ko, if worth it ba to para sa mga beginner na gusto magpalipad ng drone at saan natin to pwede gamitin at matibay ba? So, sagutin natin yan isa-isa. First of all, guys, gusto ko pakita sa inyo yung nasa loob ng box natin. May pumapatak na tubig. Mulan ba? So, ayun, may pusa ako sa likod, extra. By the way, guys, sorry kung medyo mahangin, pero i-edit ko naman to sa editing software natin. Gawa na nakabukas yung electric fan sa likod. Kasi mahal ang kuryente, hindi pwedeng lagi naka-aircon, di ba? Kaya kailangan maging practical tayo. Hindi tayo anak ng contractor or politiko. So, electric fan muna tayo. So, yun nga guys. Gusto ko lang pakita sa inyo yung meron sa harap natin. Ang laman ng DJI Neo 2. By the way, kinuha ko pala yung Fly More combo. Parang 4 ata yung options nyo. Parang meron doon solo lang na isang battery. Tapos, yung drone. And then, meron din doon Fly More combo. Which is, ito nga yung binili natin. Nakasama yung drone na may 3 battery. Na syempre, meron din yung controller. Tapos, ano pa bang mga nasa loob ng box, Sir MJL? So, nilabas ko na yung ibang bagay kasi nga, nagamit na natin to. So, hindi na siya talaga fully unboxing. Pero gusto ko lang pakita yung mga laman sa loob. So, itong bagay na nakikita nyo to, sa controller to. Actually, may kable rin siyang libre na Type-C. Kaso, ginamit ko na. So, wala siya rito. So, may libre siyang Type-C para mag-charge kayo. Tapos, ano pang mga nasa loob, Sir MJL? Ito, may dalawang LC dito. I think pag nasira yung LC nyo rito, pero unlikely na masira, pero pwede rin masira talaga kasi may cover naman siya. Yan, oh. So, medyo safe naman siya. And ano pa nasa loob niyan, Sir MJL? Tingnan natin. Ano pa nasa loob nito? Siyempre, di mawawala yung kanyang instruction manual. Dito lahat ng kailangan nyo malaman sa drone ninyo. Pero ako kasi, mas mabilis akong matuto pag pinapanood ko isang bagay kaysa sa binabasa ko siya. Tapos, meron din tayo pambukas dito. May screw din tayo dito. Para saan yung screw, Sir MJL? Para po siya dito. Ayan. Ayan, parang antena na yan. Ikakabit nyo siya pag i-connect nyo siya sa controller, pag sa phone nyo. Kasi pag kinabit nyo to, I think mas malayo ata yung distance niya. At saka para mas mabasa siya through phone. Ito yung box niya. Ayan yung likod. Ayan. By the way guys, binili ko to sa mismong DJI, sa Shopee. Sa Shopee ko lang to. Actually nung, syempre, ilang beses na rin naman ako order sa Shopee. Safe naman sa Shopee. Basta yung DJI Mall lang bibilan ninyo. Pag bibili kayo ng mga ganito pamahal. Nakuha ko po siya for 17,000, something like that. Lalagay ko na sa screen. And, tawag ito. Pinakamurang price niya is 9,000. Kaya ito yung pinakamura atang DJI. Bukod sa Neo version 1. Version 2 na to ng DJI Neo 2. So, mas recommended ko to kasi ewan ko kung merong follow me method yung DJI Neo. Ayun yung parang sumusunod sa yung camera. Mamaya papakita ko sa inyo sa video. So, mas updated to, mas malinaw yung camera dito. Kinuha natin siya, tapos pina-unbox ko muna bago ko bayaran yung rider. Siyempre, ganun yung gawin nyo guys. Videoan nyo muna, tapos i-unbox nyo. Gusto nyo, bigyan nyo na lang tip yung rider. Kasi syempre, kahit pa paano, naghintay din yung rider. And bago pa alisin, kasi marami na rin nag-fake delivery guys. Wait lang, may tumutulo rito eh. Marami na rin kasi nag-fake delivery na yung rider, minsan binubuksan yung laman ng drone, laman ng Shopee, lalo na kung mamahalin. So, mag-iingat pa rin kayo. Kaya, before nyong paalisin, try nyo muna yan, box, videohan, para safe kayo. Kasi magkano ng halaga rin to. So, unang-una guys, let's go! Simulan na natin kung ano mga makikita sa controller. Ayan guys. So, sa controller na to, may makikita kayo ritong button na to. Ayan. Ayan yung power button natin para buksan siya. Pag pinindot nyo siya, hindi pa siya bukas. Pipindutin nyo ulit siya ng long press, mga 2 seconds lang para mag-on ulit siya. Ayan, no? Ayan, tumunog. Ibig sabihin, nakabukas na siya. Papatay lang ulit natin siya kasi hindi naman natin siya gagamitin. Ayan. So, sa ito, may mga letters dyan. Ito, ibig sabihin ng C na nasa word na yan. Yung letter C means cinematic. Nasa N, nasa neutral siya.
Tapos pag sinabi mong S, sports mode, eh nakita yung bilis ng camera. Parang kung gano'n siya, kung anong purpose mo, parang mabilis na paggamit ba, kunyari nagbumotor ka, or tumatakbo ka lang, or cinematic, gusto mo nung slow mo na paggawa ng video, kunyari scenic view, ganyan. And makikita nyo naman dito, itong H, actually, di ko alam yung acronym nito, pero ito yung pag pinindot mo, babalik sa iyo yung drone mo. So, automatic to pag pinindot mo. Then, makikita nyo naman dito, ito, pang play button to, pang picture din to, nasa kanan. Parang nagpa-play ka ng PS2, mga ganun, PSP. Ito naman nasa gilid na to. Pag aangulo mo siya pababa, aangulo mo siya pataas. So, dahan-dahan lang naman to. And then, ito actually FN. Ito hindi ko pa alam. Tatry ko ipop-up sa screen kaya hindi ko pa napipindot to the whole time na ginamit ko siya. Again guys, sa best ko pa lang ginamit to. Tapos, sinashare ko lang yung mga alam ko. Then, ito yung controller natin. Sir MJL, bakit walang joystick? Oops, andito yan. Andito dyan siya sa ilalim. Madali naman siya ikabit. Igaganto mo lang siya. Tanggalin mo lang. Tapos, iikot mo lang. Basta iikot mo lang siyang ganito. Wait lang, pakita ko. Ayan, ganyan siya kadali. So, pagkatanggalin mo, ganun ulit. Oops. At, ibabalik natin. Ayan. So, ito yung makikita nyo sa controller. Kasi may mga options na walang controller. Pero mamaya, pupunta tayo ron. Punta muna tayo sa battery. Ito yung battery natin. 3 battery yan. Full charge naman lahat yan. Actually, ito ata hindi. Ayan, full charge naman yung iba. So, 3 battery. Ito yung sa Flymore combo. 3 yung battery nila. Yung sa single, 1 battery lang yon. At sasabihin ko bakit huwag niyong bilhin yun. After ng, mamaya, sa video na to. Then next naman, ito yung drone natin. Ayan siya. Kung makikita nyo sa harap, ito yung sensor niya. Binabasa niya, magkabaligtaran yan eh. So, binabasa niya kung nasang lugar siya, nasaan kayo. Ito yung nagde-detect sa inyo. Tapos, ito naman, pag tinanggal mo to, andito yung camera natin. Tanggalin natin. So, ayan yung camera nyo. Ayan siya. Gumagalaw naman yan. Nag-360 yan pag in-adjust nyo. Sa gilid, ito yung on button. Ito yung pag pipindutin mo yung bubuksan mo tong drone, pipindutin mo lang to. Tapos ito naman yung mode button niya. Kung kunyari, gusto niyo nung follow me na mode, yung susundan niya kayo habang nagmumotor, susundan niya kayo habang tumatakbo, ganyan, nagbabike. Pero MJL, paano mo malalaman kung anong mode na yung anong mode ka na? So dito sa screen na to, black pa kasi siya, pero may lalabas dito na kung anong mode yung ginagamit mo. So lalabas siya sa dalawang screen na to. So, brief review lang naman. So, ano ba yung mga pros and cons ng DJI Neo 2 para sa unang gamit ko pa lang? I think ang pros nito, mura. Actually, mura na to. Pag nakita nyo yung mga DJI, ang dami nilang iba-ibang presyo na mas mahal pa dito. Mas malaki. Oo. Pero para sa akin, for beginner, sobrang good sa to kasi madaling gamitin. Tapos, hindi siya ganun kalaki. Ang dali lang ikarga sa motor. Mamaya papakita ko sa inyo yung bag natin. Umorder ako ng bag para dito eh. Kasi wala siyang libreng bag. Box lang kasama niya. So, umorder pa ako sa Shopee. Lalagay ko rin yung mga links lahat ng meron tayo rito. So, yun nga, madali siyang gamitin. Pinaka-favorite ko talaga yung Follow Me. Kasi ito nga, gumawa tayo ng video na sumusunod siya sa atin. Ang problema lang, pag masyado kayo mabilis sa Follow Me, pwedeng tumama yung drone nyo sa puno kasi nababasa niyo yung mga tatamaan nyo. Kunyari, ito, andito to. Masa-sensor niya yan, so iilag siya dyan. Ang problema nga lang, pag sobrang bilis ninyo, nag-overshoot siya, sabi nga ni Sir Manny, yung word terms na ginamit niya, nag-overshoot siya, na yun nga, tumama sa puno kasi nga, hindi na siya nakagaroon ng time para makailag kasi nga, ang bilis ng takbo ko. So, pag huwag kayo masyadong mabilis, ang takbo nyo lang siguro mga nasa 15 hanggang 20 km per hour pag nagmumotor kayo. So, ayun lang. Pero kung malawak na malawak yung space, walang puno, walang kable, there's no problem kung medyo bibilisan ninyo. Buti nga, nalaglag to, sa lupa pa bumagsak, hindi sa bangin. Kasi paano namin kukunin yung kung sa bangin siya tumama? Kaya ayun lang din ang iingatan ninyo. Then, ano pa ba? Tsaka mahirap siya hanapin pag somewhere na alam niyo yun na hindi niyo siya makita kasi paano niyo siya madedetect, diba? Kung nakatumba siya sa lapag. So, ayun lang din. Kaya mag-iingat lang din kayo. Lalo na kung gantong bago pa naman tapos mawawala ka agad, diba? Sakit sa pera, no? Sakit sa bulsa nun. And then, ano pa ba? Sir MJL, kamusta naman na? Pwede ko bang kunin yung single para hindi na mahal at hindi na ako bumili ng controller? Unang-una, yes guys. Actually, yung Follow Me, kahit wala tong controller, actually, I think dun ata talaga siya ginagamit. Kasi nung ginamit ko yung Follow Me, hindi ako gumamit ng controller.
ang ginamit ko cellphone. I-activate mo siya kung saan mo gusto i-angulo yung video ng drone na kinukuha na. Kunyari, nag-drive ka, gusto mo ilagay siya sa gilid para nakikita ka sa gilid, gusto mo siya ilagay sa likod para nakikita ka sa likod, gusto mo siya ilagay sa ibabaw para nakikita ka sa ibabaw. So, cellphone ang ginagamit doon, hindi yung controller. I think yung controller, mas ginagamit mo siya pag gusto mo ikaw yung manually. Pag manually ikaw magpapalipad ng drone. Sir MJL, pero kaya ba talaga sa cellphone? Kahit manually din, kayang-kaya din po. So, kaya ako kinuha yung Fly More combo, hindi lang kasi dahil sa controller, dahil sa battery niya, na may 3 siyang battery. Alam ko meron din naman na mode, alam ko meron din naman sa Shopee nung selection na 3 battery tsaka wala tong controller. Pero iba pa rin kasi pag may controller, mas madali magpalipad dito. Lalo na kunyari nga, manually. Saka ito talaga mas prefer ko, bilhin nyo, yung Fly More combo. Oo, nasa 17 to 19,000 siya minsan. Depende sa Thrifty Shopee kung gano'n niya kamura ibebenta. Pero sulit to. Hindi ko naman talaga plano mag-drone. Pero, oo, maganda siya pag nag-vlog. Cons ko kasi rito, kunyari ako, lalo na ako, madalas ako subscribers ride. Di naman kasi ako pwede anytime, basta tumigil lang ng tumigil. Kasi may mga taong naghihintay sa akin na, alam niyo yun, na panag-ride tayo. Siyempre, kaya naman yung kukunin ko yung oras nila habang, kasi nga gumagawa ko ng content. Okay lang pag solo ride ako, walang problema kasi hawak ko oras ko, mag-drone ako whenever I want. Pero pag may kasama ka kasi, nakakaya, diba? Yung feeling na gano'n. So, kaya ako, ayoko sana bumili ng drone natin. Pero, nakita ko kasi nga, na maraming nanonood sa atin sa TV. So, syempre, diba, pag sa TV, parang ang sarap manood nung nakikita mo yung full view, hindi lang yung POV ko, hindi lang ako, alam mo yun, hindi lang yung parang nasa likod ko yung Insta360 X5. So, sabi ko, sige, it's time na bumili na tayo ng drone. Sabi ko, ito na yung sign, yung maraming nanonood sa TV, na nanonood sa atin sa YouTube. So, para mas ma-enjoy nyo to the full. At syempre guys, sabi ko nga sa inyo, yung oras kasi ninyo, yun yung binibigay nyo sa akin. So, sobrang thankful ako doon. And this is one of the ways para makabawi naman sa inyo. Para yung oras na binibigay nyo, mas ma-enjoy ninyo. Pumunta naman tayo sa battery. Sir MJL, kamusta naman yung battery? Ito guys, yung isa sa mga, parang, kamusta yung ibang drone. Pero ito kasi guys, 10 minutes. Siguro 10 to 15 minutes, malulobat na siya. Ganun siya kabilis. Kaya pag nagpalipat kayo, sulitin nyo. Sobrang bilis lang ng malubat ng battery. Kaya tama lang na may 3 kayong battery. Kung pwede nga lang, bumili pa ako ng isang ganito para 6 yung battery ko. Pero, sulit na sulit na to. Sulit na sulit na itong 3 battery. Kasi pag nagpalipad naman ako, yung simple stop lang na yung isang lugar lang naman, doon tayo mag-stop, tapos bibidyohan natin yung magandang angulo. Hindi naman yung buong time ibababad mo yung camera. Makakuha ka lang ng clips dun sa part na yun, okay na. So, pagkatapos, edi i-charge mo na siya habang nagmumotor kayo, kaya magdala ka ng power bank. Speaking of power bank, Sir MJ, anong power bank ang pinakamaganda sa lahat? Guys, ito na pinakamagandang power bank na try ko. Anker, yes po, medyo may kamahalan siya na 3,200, 3,300, mga ganyan. Pero 165 watts and lahat. And sobrang parang full package siya to, pang mahabang buhay. Grabe to. Ang daming action camera ko na nag-charge dito. Yung DJI na nasa bibig natin, cellphone ko. So, sobrang sulit to. Medyo may kabigatan lang to. Pero guys, matibay to at long-lasting yung battery nito. Ano pa bang next sa tanong? Sir MJL, anong memory card mo? Anong memory card mo sa DJI Neo 2? Wala po tayong memory card. Hindi na isa sa maganda sa DJI Neo 2. Hindi mo na kailangan maglagay ng memory card. At may internal memory siya na 49GB ata o 47GB, which is sobrang laki na yun. Akala ko nung una, sabi ko, parang kulang. Nung ginamit ko siya, parang ang dami ko ng footage na nakuha na iba't ibang lugar. Tapos parang 9GB lang or 7GB lang yung inabot. So, parang may 40GB pa ako, di ba? Siyempre, magbubura ka na lang sa file sa drone mo after mo matransfer sa phone mo. Speaking of transfer, Sir MJL, paano nyo po tinatransfer yung video sa drone nyo sa phone nyo? So guys, bukod sa DJI Mimo, yung DJI Mimo para sa mga Insta360 X5 yun, ganyan-ganyan, meron siyang QR code. Ayan yung QR code niya. This is for DJI Fly app. May app din para sa mga drones. So, i-scan mo tong QR code. Tapos, ipapadownload dyan sa yung app kung saan mo nga gagamitin yung controller para mapalipad yung drone. Kung saan ka magka-transfer ng files at mag-e-edit din. Kung gusto mo mag-edit doon. Kung wala kang editing software or anything, doon ka na rin mag-edit. Ang problema ko nung unang ride ko, nung unang vlog ko, sabi ko, shit, wala akong bag. Anong gagamitin kong bag? So, wala lang. Talagang magkakapatong lang sila magkakatabi na pinagdadasal ko na sana wag masira. So, kaya bumili kagad ako pag uwi ko. Ito hindi ko nagagawa kasi late ko na na-realize na kailangan ko pala ng bag. So, order ko ng bag sa Shopee. Nakuha ko to for 800 pesos ata or almost 900. So, Sir MJL, paano siya ilagay dyan? Ito lang po yan. Yan siya.
So, hindi ko na tinanggal yung antena niya kasi okay naman yan. Then, ito, dito, yung controller nyo. Tapos yung battery, nilagay ko na sa loob. Ayan siya. Pakita ko lang para makita ninyo. Taran! Ayan yung battery natin dito. Safe naman yan. Malaki to. Waterproof. Nakuha natin to sa Shopee. Sa 800 to 900 pesos sa atin. Lalagay ko naman yung link ito. Sa mga nagtatanong pala, Sir MJL, saan nyo pala ilalagay yung phone pag ginamit yung controller? Para nakikita nyo yung nakikita ng drone. So guys, sa ibabaw nito, pwede nyo iangat yan. Ayan, may angatan siya dyan. Para dyan nyo ilapapatong yung phone nyo. Parang alam nyo, pag may mga tripod kayo. Ayan, dyan nyo ipapatong yung phone nyo para habang nag-navigate kayo na ganito, nakikita nyo sa screen yung nakikita ng drone nyo. So, yun. Sobrang accessible naman. Siyempre, para gumana yun, para makonect nyo siya sa phone nyo, hindi siya via Bluetooth. Via wire siya na nakakabit sa controller, tsaka dito. Sasaksak nyo siyang ganun. Tapos kung nakalumang iPhone pa rin kayo, ito yung may kasama siyang ganito, yung sa mga lumang iPhone na saksakan. Ayan. So, dalawa naman yung cable na libre niya. Para sa akin naman, kahit wala talaga itong controller, okay talaga. Kaya naman din. Nakita ko naman maganda yung apps nila, madaling gamitin. Pero I would still recommend using the controller kasi mas madali siyang paliparin. So yun lang guys, hindi ko napapahabain kasi sobrang mabilis lang to. Gusto ko lang share sa inyo experience ko. Sobrang sulit itong DJI Neo 2. And yun lang yung mga alam ko na basic lang. Kasi parang pagka bili ko sa kanya, parang nanood lang ako saglit sa YouTube, paano gawin yung follow me, paano siya buksan. Hindi ko na binasa yung manual. So marami pa tayong aalamin dito. Marami pa akong kakalikutin dito. Hindi lang ako makapagpalipad dito ko sa labas kasi puro kable. Baka hindi umabot sa akin ng 1 month tong drone ko pag dito ako nagpalipad malapit sa amin. So pag nag-ride tayo, lalo na pag nag-solo ride tayo, I will have more time para kalikutin to. Abangan nyo na sa mga darating na videos natin. And syempre pag may mga kasama tayo, hindi ko kasi magawa yung matagal mababad magamit ng pangmatagalan to. So, ayun nga lang, kaya before talaga sabi ko nga, wala akong plano bumili talaga ng drone. So, abangan nyo lang, pag may mga solo ride tayo, bibigyan ko kayo ng mas magandang shot. Tatry ko yung follow me. Kasi, mahirap din gamitin yung follow me Pag kunya nag-ride kayo, tapos bilang may dumaang sasakyan, tapos ang baba no lipod ng drone nyo, baka may masagasaan yung drone nyo, tapos ma-aksidente pa yung driver, di ba? Tsaka guys, ingat lang din kayo sa pagpapalipad ng drone. May mga lugar tayo na no drone, something like this. So, tingnan nyo muna, research nyo muna if pwede magpalipad ng drone. Anything else I would like to say about the DJI Neo 2? So far, wala. Abangan nyo lang sa mga upcoming vlogs ko. Randomly, i-open ko naman yun kung may gusto ko sabihin about sa drone natin. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood and see you on the next content. Bye-bye guys!